To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. Hello, everyone. So, I will just share to you my experiences or my dream na naging tagumpay na nagbigay sa akin ng magandang buhay. Okay, so nagsimula po ito nung maliit pa lang ako. Okay, so at the age of 10, kasi yung parents ko are I belong to a broken family. Okay, so at the age of 10, sinikap ko ng magtrabaho. Upang mabuhay. Okay? Kasi nga walang magulang na sumusuporta o sa amin. Okay, yung mga kapatid ko ay nagtatrabaho na rin. Okay, bilang katulong din. Okay. So ako ayaw ko sa buhay ng katulong, pero wala akong magawa kasi hindi pa ako 10 years old pa lang. So namamasukan na ako noon. And then hanggang sa palipat-lipat ako ng amo. Oo. And then, so halos araw-araw, pangarap ko pa rin makapagtapos ng pag-aral. Okay? Kasi nga, habang maka-experience ako ng pagod, sadness, habang nagtatrabaho ako, lalong lumalakas yung pangarap ko na makatapos ng pag-aral. Ganun. So, habang palipat-lipat ako, ang dami ko nang nakaranasan na hindi maganda. And then, yun ang ginawa kong bilang yun bang ginagamit ko siya upang maabot ko yung pangarap ko, ganun. So, dinasal ko palagi na makahanap ako ng makapagpaaral sa akin. And then, nagtagumpay ako. Sabi nga, kapag hiningi mo daw ni Lord, ibibigay niya. Lalo na kung makita ni Lord na taos puso mong hiningi sa Kanya. Ganun. Okay? So, at the age of 19, so meaning from 10 years old up to 18, nagtatrabaho ako. Dinaranas ko yung mga paghihirap, kalungkutan, ganun. Okay? Kasi malayo sa pamilya, malayo sa mga kapatid, ganun. At the age of 19, nakapag-aral ako. So, back to school ako. And then, grade 5 ako noon. Okay? So, grade 5. Okay. And then, ayun, kapag working students ka, hindi rin masayon. Mahirap din. Kasi, yung trabaho at pag-aaral ang hindi lang pag-aaral kundi trabaho din. Mas malaki yung focus mo sa trabaho kaysa pag-aaral. Yung bang ganun, okay? And then mabuti na lang yung amo ko is mabait naman. So kung maka-timing ka na hindi naman maganda yung amo mo, so tatlo na yung burden mo, pag-aaral mo, yung trabaho mo, at saka yung amo mo. Ganun. Okay? So, nakapagtapos ako ng elementary and then continue to high school. So, again, nung sa high school ako, andun yung palaging nagdadasal na sana bigyan ako ng malakas na katawan kasi yung katawan ko ang siyang puhunan upang makapatapos ako ng pag-aaral. And then, upang makagawa ako sa mga trabaho ko, ganun. And then, palaging nagdadasal na sana'y tulungan ako palagi, ganun. And then, yun na, hanggang sa nakatapos ako ng high school, and nag-college na naman ako, okay? So, doon sa college, kasi lumipat ako ng school, kasi ayaw ko sa industrial arts. Gusto ko yung English, science, or math, ganon. So, lumipat ako ng eskwelahan. So, lumipat ako ng doon sa malayo, sa malayong syudad, ganon.
And then, doon ako nag-aaral. So, kailangan kong pagsipagan kasi malayo na ako sa aking hindi na ako nag-work hindi na ako nag-working student noon. And then at midway sa aking pag-college. So, ang ginawa ko is nagtitinda ako uh, nagtitinda ako ng during Saturday and Sunday, hindi ako umuwi sa province sa aming lugar. So, ang ginawa ko, gumagawa ako ng paninda. Okay? So, ang ginawa ko is gumagawa ko ng banana pasta or banana paste. Okay. So, ibibinta ko yun sa classroom. Okay. Imagine na ang klase namin doon is by term. Okay. So, 2.5 buwan lang. Sa susunod na naman is another subject, another 2.5 buwan. Ganon. So, hindi ko kakilala masyado yung mga classmates ko, pero sa awa ng Diyos, cooperative naman sila. So, nagbibinta ako makagawa ako ng 1,000 na banana paste or banana pasta sa Saturday and Sunday. Ibibinta ko yun within that week. Okay? And then, itong ginawa ko doon sa classroom. So, yung pera ng kaklase ko, itatapon niya sa akin kapag yung teacher ay hindi nakaharap sa amin. And then, yung banana paste din, ibabalot ko din ng papel at saka pag hindi nakaharap yung teacher, itatapon ko balik sa kanya. So, ganun yung nangyari. So, tapunan ng pera at saka yung banana paste. Okay. So, araw-araw yun hanggang sa maubos. Kung minsan nga Wednesday pa lang ubos na. Minsan naman abutan ng Friday. Okay, ganun. So, yun ang yung halin ko doon, ang siyang sumusuporta sa akin sa expenses sa school, sa abang ng bahay, sa renta ng bahay at saka sa pagkain. Ganun. Hanggang sa nakatapos ako ng pag-aaral. Ganun. So, naging nung pag-graduate ko is yun para bang naluwag maluwag yung yung nararamdaman ko kasi sa hirap na dinadaraanan ko sa aking pag-aaral ay nagiging nagtagumpay ako ganun. Yan. So, para bang yung graduation gift ko is perfect talaga sa akin kasi yung bang may reward yung paghihirap ko, ganun. Okay. So, masasabi ko lang dito is kung magsisikap lang, lahat tayo, lalo na yung mga mahihirap, sikapin yung makatapos ng pag-aral. So, kung hindi makaya ng mga magulang nyo, sikapin mo sa sarili mo. Maghanap ka ng ma-workingan or gumawa kayo ng kahit anong paraan upang matustusan yung pag-aaral nyo na hindi na kayo maging pabigat sa magulang nyo. Intindihin nyo rin yung magulang nyo. Ganun. So, yun lang po. And then, ang tagumpay ay bunga ng pagsisikap. Kaya magsikap kayo upang makatapos kayo ng pag-aral. Huwag sabihin sa sarili nyo, ganito na lang ako kaya ito na lang ang buhay ko. Katulong lang ako, so katulong ako hanggang habang buhay. Hindi ganoon. Hindi 'yun magandang sasabihin ng isang tao. Mangarap ka and then yun din ang nasa isip ko ayokong maging katulong habang buhay. Ayokong magiging katulong din ang magiging mga anak ko. Kaya sisikapin kong makatapos ng pag-aral dahil ang pagkatapos ng pag-aaral ay siyang magbibigay ng uplifting our way of living, ganun. So, yun lang po ang masasabi ko. Pray to God. Alam ko nagdadasal ako ng lubos habang nag-aaral ako. Oo. So, pray to God and then be ambitious. Mangarap ka. And then, dream big. Make it happen. And be successful. Yun lang po. So, maraming salamat
And then, God bless us all. Thank you. Bye-bye.